Kakain na. Medyo iba ay naghihiwa pa ng sibuyas. O nagluluto pa. Okay. And to begin our second part of our webinar with the topic of financial literacy awareness. Shout out ko muna. May nagpapa-shout out kay Mamu, ang mabuting may bahay ni Sir Bernard. Si Mamu, Nonet Tulan. Shout out po. Welcome po. At ang pag-usapan dito ay ngayon ay tungkol sa pagkakaperahan. At siguro po ay tayo ay magigising sa topic na to. At kanina po ay tinuruan tayo kung paano mag-register sa PCAB para sa ating construction business. So pag lumago na ang ating business, construction business, saan po natin ito isi-save? Ayan, pag marami ng pera. Nakita ko dyan. Po ay tuturuan po tayo kung paano mag-save ng ating naipon sa ating construction business. So without further ado, to introduce our second resource speaker for this day, I will just introduce our second resource speaker for this day. He is the current Public Relation Officer of PICE KSA Riyadh chapter, Engineer Erwin Mandia. Engineer Erwin, floor is yours. Yes, sir. Thank you, sir. Good afternoon, everyone, and good evening in Philippines and other part of the world. It's an honor to introduce to all our next technical speaker. He is my kababayan, which also hailed in Marinduque province. He finished his Bachelor of Science in Civil Engineering at Manuel S. Varga Foundation University in Lucena City, Quezon. He is a registered civil engineer, a registered environmental planner, and an ASEAN engineer. He serves the organization of PICE Riyadh KSA chapter for almost 8 years. 1 year as a welfare officer and 7 years as executive secretary. Presently, he is working as senior quantity surveyor at East Consulting Engineering Center here in Riyadh. He also serves a position as senior marketing director in International Marketing Group, IMG, a pioneering global company that serves as an avenue towards the ease of financial security. Ladies and gentlemen, to give knowledge in terms of financial literacy, please welcome Engineer Juanito Rico Hermoso. Sir, the floor is yours. Maraming salamat, Sir Erwin Mandia, sa iyong makabagdamdaming pagpapakilala. So correction lang, 4 years pa lang akong executive secretary. So bali 5 taon na ako sa PICE Riyadh. So maraming salamat. Can I share my slide? Sure. Go ahead, sir. Maraming salamat, Sir Edgar. Good. Wala. Sandali lang po. Okay. So, maraming salamat muli, Engineer Erwin Mandia, sa iyong makabagdamdaming pagpapakilala.
Maraming salamat din po sa PICE Riyadh sa ibinigay na pagkakataon na ito na makapagbahagi ng kaalaman patungkol sa financial literacy. Bahit ba kaunting kaalaman ay mayroon akong maibahagi sa ating lahat sa nandito ngayong nakikinig. Maraming salamat din po kay Engineer Harry Mark Tolentino sa paanyaya bilang tagapagsalita sa araw na ito. At sa inyong lahat na nandito ngayon, magandang gabi sa Pilipinas, magandang araw sa ibang panig ng mundo, at magandang tanghali mula dito sa Riyadh, Saudi Arabia. The road to success always under construction. Sa ating buhay, minsan masalimuot, minsan magulo, minsan maling landas ang ating tinatahak. At upang tahakin ito at hindi tayo maligaw ng landas, ay samahan po ninyo ako na palaganapin ang kaalaman pang-pinansyal. Sa ilan, ang financial education ay sayang lang sa oras. Sa iba, ang financial education ay boring. Sa iba, ang financial education ay hindi mahalaga. Ngunit nakakasiguro ka ba sa tinatamasa mo ngayon sa mga... Iba din yung sa public at saka sa private. Hello? May mga... Hello? Okay, Sir John, go ahead. Okay. Sabi ko nga sa ilan, ang financial education ay sayang lang sa oras. Sayang lang, boring sa iba. Hindi mahalaga sa iba ang financial education. Ngunit nakakasiguro ka ba sa mga tinasa-masa mo ngayon na hindi mawawala sa iyo? Ang ating trabaho ay temporary sa ngayon. Kahit saan pa tayo naroon ngayon, ang ating hanap buhay ay temporary. Hindi natin inaasahan yung nangyayari ngayong pandemic. Hindi natin inaasahan yung mga kasakuna na dumating sa ating buhay. Habang nandito ka sa ibang bansa, dito sa Saudi, after Saudi Arabia, mayroon ka na bang napaghandaan? Mayroon ka na bang ginagawang paghahanda? Ngayon na ikaw may tinatamasa pang hanap buhay? Nasaan ka na ngayon, kaibigan? So, why do we need financial literacy? Bakit natin kailangan ang financial education? What are the financial concepts we need to know before we invest? Ano yung mga bagay ang dapat nating pag-aralan bago tayo mag-invest? Hindi kaila sa atin na marami ang nai-scam dahil nag-i-invest sila sa hindi tamang investment platform. Kailan lang, last week, meron tayong nabalita na meron na namang na-scam. Naggaling pa dito sa Riyadh, Saudi Arabia. Nag-invest sila ng mahalaking halaga sa isang tao. At yung taong pinag-i-imbisan nila, ini-imbis ay sa casino. Pinagsusugal niya. Hanggang sa natalo na ubos na yung investment na ini-invest sa kanya, na pinapangako sa mga tao na magkakaroon ng ang double ang pera nila after 3 months. Walang ganong investment. Kaya dapat bago ka pumasok sa ibang investment, pag-aralan mo muna. Ano ba dapat ang tamang investment platform na dapat mong pasukin? Mahalaga ang may alam para hindi ma-scam. What are the key financial solution we need to understand? Ano ang mga bagay-bagay nating dapat nating pag-aralan bago tayo pumasok sa isang bagay na hindi pa natin alam? What company o institution can help us to achieve our financial goal? Ano mga dapat mga institution? Ano ang dapat na company na dapat nating lapitan na para tayo ay makuha natin yung goal para sa ating financial na pangangailangan? Yung ating para makaulagpos tayo sa ating kahirapan. Para matuto tayo paano ang tamang pag-invest. Dapat meron ba tayo mga financial check-up? Ang check-up ay hindi lang para sa ating kalusugan. Dapat ay nag-check up din tayo sa ating financial na pangangailangan. Na-check up na ba ninyo ang inyong bulsa? Na-check up na ninyo ba ang inyong ari-arian ay mas malaki pa yung inyong pagkakautang? Na-check up na ba ninyo yung mga inyong pinaghahanda na financial na pagdating ng panahon ay siyang magtatrabaho para sa atin?
Nakagawa na ka na ba ng iyong SALN? Lack of knowledge and understanding about personal finance is causing a lot of Filipinos to lose money and retire poor. Hindi naman makakaila. Matagal na nagtatrabaho, halos nakuha na sa katatrabaho, pero after retirement, ano na nangyari sa kanya? Retirement poor. Nabalita din ba ninyo yung isang principal na pagkatapos ng kanyang retirement ay nag-apply uli ng janitor sa isang eskwelahan? Napakasaklap na pangyayari. Na dati siya yung tinitingala sa isang eskwelahan at dumating yung panahon na wala na siya, hindi na siya nagtatrabaho, kailangan niya ng hanap buhay, nag-apply siya ng janitress sa isang eskwelahan. And also destroying relationship statistics show that 90% of marriages are broken because of financial problem. Napakasaklap na katotohanan na may naghihiwalay na mag-asawa ay dahil sa pera. Na sana hindi tayo mapasama sa mga ganitong statistic. Na dapat ay pag-aralan natin ano ba yung dapat ano ang dapat nating matutunan patungkol sa financial education. Meron tayong mga 4 challenges area. Number 1, uncertain labor market. Di ba hindi natin napapansin yung mga dating trabaho ng mga 50 tao, nagiging trabaho ng mga 5 tao na lang dahil naging automatic na ang mga trabaho. Sa ngayon, kaibigan, trabaho mo, nakakasiguro ka na pangmatagalan yung trabaho mo ngayon? Na balang araw, makina na nagtatrabaho na ginagawa mo ngayon? Number 2, low saving and debt, na high debt. So, kung wala kang saving, so marami mong utang. Paano na yung retirement mo? Paano na yung pagdating ng panahon na wala ka ng trabaho? Sino yung magtatrabaho sa iyo? At sino yung magsusuporta sa iyo? Kung ang sweldo mo ngayon ay inuubos mo, kaninong sweldo ang uubusin mo pagdating ng panahon na wala ka ng trabaho? Sa iyong anak? Sa iyong kamag-anak? High cost education. So, hindi natin alam. Every year, nagtataas ang tuition fee. Tumataas ang mga tuition sa lahat ng paaralan, maging public o private man. So, nahanda na ba natin yung ang pag-aaral ng ating mga anak? Dahil pagdating ng panahon at magpapaaral ka ng anak, sasabihin mo sa kumpare mo, pare, pautang naman ng emergency lang, emergency, pag-tuition ng anak ko. Ang pagpapaaral ng anak ay hindi siya emergency. Ang pagpapaaral ng anak ay obligasyon ng magulang. Kaya dapat habang bata ka pa, habang bata pa rin yung anak mo, nagtatabi ka para sa pag-aaral ng mga anak mo. Dahil from once na mag-start na mag-aral ang anak mo from primary, dire-diretso na yan hanggang college. Wala nang tigil yun. Dire-diretso ng pag-aaral mo ng anak natin. Increasing cost of living. Di ba hindi man natin napapansin? Tumataas na mga bilihin. Dati yung 1,000 mo, isang postcard. Pero 1,000 mo ngayong peso, isang plastic lang ang laman. So yan ang mga challenges nating nararanasan ngayon. At patuloy nating nararanasan, patuloy na dumadating ang panahon, ganyan ang ating nararanasan. Mag-reality check muna tayo. Reality number 1. It comes to securing and saving the future, many good people fail. Mabait naman ako, bakit ako nag-fail? Matalino naman ako, bakit ako nag-fail? Bata pa ako, bakit ako nag-fail? Ngayon ako may edad na, marami ko namang ginawa sa buhay, bakit ako'y marami pa rin fail? Many teachers fail. Maraming teacher ang palagi sa London. Lundito, lundoon. Palaging London. Dahil kapatid ko ay teacher, sinabi niyang marami niyang loan sa GSIS. So paano ba ang retirement kung hindi nakapaghanda? Kung marami ang loan. Pagdating ng kanilang retirement, yung kanilang makukuhang service award, pangbayad na lang doon sa kanilang mga loan. At tayo mga engineers, marami din sa ating fail. Bakit nag-fail? Maraming doktor ang nag-fail. Bakit sila nag-fail? Many are retiring without enough savings. At makikita din naman natin na marami talaga ang umuwi na tapos ng trabaho, wala pa ring savings. Bakit? These people don't set out to fail. Do because they fail to plan, manage their financial finances. So hindi sila nagpaplano.
Hindi sila gumagawa ng paplano habang bata pa, habang kumikita pa, habang malaki pa ang sweldo, so hindi sila nakapapag-ipon. Dahil ang pag-iipon, hindi naman nakukuha yan sa laki ng sweldo. Merong napakalaki ng sweldo. Dito sa atin, siguro dito sa mga nandito sa webinar na ito, maybe they are receiving a minimum of 18,000 real per month, or at least at the biggest 60,000 real per month. Meron na kayang naitabi para sa ating retirement? Meron na kayang natabi para sa ating hinaharap? Hindi natin pinakakailaman ang buhay ng ibang tao, pero ito ang daang nating nararanasan natin, na dapat ay tayo magpaplano. Dahil kung ano yung gusto natin sa ating hinaharap, ay nakadepende yun kung ano yung ginagawa natin ngayon. Ano ba yung paghahandang ginagawa natin ngayon para pagdating ng panahon, let our money work for us. So sila ay nag-lack of financial education. Kaya itong ginagawa natin, magpapalaganap tayo ng financial education sa ating kapwa Pilipino para sa ganun, marami pa nating mapalaganap ang kaalaman tungkol sa financial. Reality check number 2. Ayon sa Senior Citizen Survey, 8% sa atin sa Pilipino ay umaasa sa mga charity. At nakikita naman natin, may mga pumipila sa charity sweepstake office para kumingi ng tulong, pampagamot, pampalibing ng mga kamag-anak. At hanggang ngayon, madaling araw pumipila sila doon kasi humihingi sila ng ayuda doon. At 40% na kahit may edad na ay still working, nakikipag-ginagawan pa sa mga bata para sa kanilang trabaho. Naiisang trabaho, nakikipag-agawan pa sila para maroon silang suporta sa kanilang pang-araw-araw kahit sila retired na. At meron namang 30% na umaasa sa mga anak o sa mga kamag-anak. Huwag tayong maniwala sa ating mga anak na sasabihin, ako ang bahala sa inyo pagtandaan ninyo. Oo, mahal tayo ng anak natin. Alam natin na aalagaan tayo ng anak natin. Ay yung kayang asawa niya, yung magiging manugang mo, mahal ka kaya? At minsan mag-aaway pa ang mag-asawa na nadidig mo, ikaw ang pinag-aawayan. Ikaw ang pinagtatabu-tabuyan ng mga anak mo na pinag-aral mo para lang suportahan ka. Ikaw ang pinagtatabuyan, pinag-aawayan ka. Napakasakit na marinig na ikaw ang pinag-aawayan ng iyong mga anak na dahil ikaw ay pabigat, ikaw ay liabilities na sa kanila. Ang mga anak natin nagiging sandwich, parang sandwich sa obligasyon na sinusuportahan kanyang bagong pamilya, sumusuporta pa rin sa mga magulang. Na yun ang dapat natin gawin. Habang tayo bata pa, kumikita, mag-prepare tayo para sa ating pagtanda. Na hindi tayo umaasa sa ating mga anak. Hindi tayo umaasa sa ating mga kamag-anak. At merong 20% na umaasa sa GSIS at SSS. At totoo naman yun. At ako man ay naguhulog din sa SSS. Pero magkano ang makukuha mong pension sa SSS? Nagtanong ako sa aking SSS, naghulog ako 190 months na. Tinanong ko dun sa SSS dyan sa representative ng SSS dito sa Riyadh. Ang sabi, pinakwenta ko ang aking pension, ang sabi, 4,000 lang daw per month na makukuha kong pension. Sabi ko, bakit? Kasi daw meron akong hulog na mababa. So kung gusto ko rin na mataas ang aking maging pension hanggang 8,000 to 9,000, maghulog pa uli ako ng 1,750 per month in 5 years. So napakalaki, nahahabulin mo pa. So i-invest mo lang sa mga mutual fund, yung i-invest mo doon. So kasi meron kang SS, meron kang mutual fund, so doble na yung iyong investment. Kaysa mag-i-invest pa ka uli doon sa SS, isa lang na yung makukuha mo na napakababa na 4,000. Makasapat kaya yun sa maintenance sa pagdating ng panahon? Makakasapat pa kaya yun sa mga gastusin mo na habang wala kang hanap buhay yung 4,000? At luckily, merong 2% ng financial independent na sana'y mapasama tayo dun sa 2%, na sana'y lumaki yung financial independent, na tayo ay hindi pa bigat sa ating gobyerno, na tayo nakakatulong sa ating gobyerno kung tayo ay financially independent. Reality number 3. Tayo ay trabaho ng trabaho, subsob tayo sa trabaho, inaantay natin yung katapusan para dumating ang sweldo. At pag dumating ang sweldo, ang saya-saya natin. At nakuha natin ang sweldo, takbo ka agad sa labas, padala ng ating pera, pamimili natin.
Halos naubos na yung ating pera pambayad sa ating mga utang. Pag minsan kahit hindi mo gusto, bibili ka ng damit kasi yung kasama mo bumili ng bagong damit, bibili ka rin. Bagong sapatos, bibili ka rin. Sa kagalhatian pala ng buwan, ubos na yung sweldo mo. Wala kang saving. Mangungutang ka na naman. Ngayon, aantay mo na muli ang katapusan. Tagal ng katapusan, wala pang sweldo. Dumating na naman si katapusan. Kung dumating na naman ang sweldo, gastos na naman, padala, bayad sa utang, utang na naman uli. So ganun lang ang ating buhay ngayon. Ikot lang tayo ng ikot. Nandun tayo sa rat race. Ikot tayo ng ikot na dapat tayo makaalagwak dito sa ating rat race na sinasabi. Umikot-ikot lang ang ating mundo na hindi na tayo umaalis. Nandun lang tayo sa comfort zone. Yun lang ang ating nagagawa. Trabaho, uwi sa bahay, antay ng sweldo. Trabaho, uwi na sa bahay, antay ng sweldo. Gastos, utang. So dapat makawala tayo sa ganitong sitwasyon. Reality number 4. Tayo daw mga Pilipino yung mga spender. Sa isang soda na lang, sa isang soft drinks, kung Coca-Cola ay 20 pesos per can. Kung magtutubig ka na lang, so makakasave ka ng 600 sa isang buwan. So kung yung 600 mo ay i-invest mo sa 12% na interest rate in 35 years, magkakaroon ka ng 3,488,134. Sa isang soft drinks pa lang yun natitipid mo sa isang araw. At ini-invest mo yun in 12% in 35 years, makakakuha ka ng milyon. Sa kape, kasi kalimitan natin pag tayo nagmi-meeting, dyan tayo nagmi-meeting sa Dr. Cafe, magkano ang kape doon? Diba ang kape doon, mayroong 18, mayroong 22, so magkano sa peso yun? Almost ang 250. So kung makakatipid ka dito, sa Starbucks ito sa Pilipinas, 140 per cup. Kung magkakape ka lang, 10 piso per cup. Kung ikaw ay kung natipid mo, 130 times 20 days, so 2,600 sa isang buwan. At kung i-invest mo sa isang tamang investment na may 12% per annum in 35 years, magkakaroon ka ng 15,115,249. Sa isang kape pa lang yun na pagtitipid mo o 4 na kape, ang 20 kape sa isang buwan. At yung pagkakain natin sa labas, hindi naman natin inaalis ang kumain sa labas dahil karapan din natin, tayo kumikita, tayo ay kumakain paminsan-minsan. Pero yung palagi kang kumakain sa labas at hindi ka na nagluluto, ay malaki ang matitipid mo kung ikaw ay magluluto na lang. So sa dine out, kung ikaw makakatipid ng 800 sa 4 sa isang buwan, 3,200. So i-invest mo sa isang tamang platform na investment na mayroong 12%. So in 35 years, meron kang 18,603,384. Ganon din sa pagkain sa opisina, kung ikaw nagbabaon lang. So nakakatipid ka. Sa mga t-shirt o mga damit, mga branded na t-shirt, pwede ka na bumili ng mumurahin, pero maganda. O paminsan-minsan bumili ka, pero yung regular kang bumibili para lang ipamporma, so hindi naman natin pinakikialaman yung gusto ng iba. Pinakikita lang natin kano ang kahalagahan kung tayo ay nagtitipid at nagsisave para sa ating kinabukasan. Reality number 5. Di ba sa Pilipinas merong 13-month pay? Dito sa Saudi o dito sa ibang bansa tayo nagtatrabaho, wala man tayong 13 months pay, pero more than yung ating sweldo sa Pilipinas ay more than double sa nakukuha natin. Pero anong ginagawa natin? Di ba habang lumalaki ang sweldo, lumalaki din ang yabang. Di ba? Kasi yung tumas na ang standard pati ng living. Na dati ay naglalakad lang, nagtatricycle na. Dati ay kumakain lang sa turo-turo at palaging Jollibee na. Kasi nga, tumaas na yung standard of living kasi lumaki na yung sweldo. Ay kung ang ini-invest natin yung ating 13 months pay, in 6 years lang, yung 20,000 mo, ini-invest mo in 6 years. In 35 years, magkakaroon ka ng 5.4 million na mai-invest mo ito sa 12% per annum na mga platform na investment form. So, 6 years ka lang magsasacrifice. Pero in return, magkakaroon ka ng 5.4 million kasi in-invest mo na magagamit mo yun pagdating ng panahon. So, sa mga common attitude sa mga pag-saving. Sabi, pag mga 20 years old pa lang siya, sabi niya, next time na lang, bata pa naman ako. Pagdating ng mga 30 years old, sasabihin niya, next time na lang, ikakasal na ako. At pagdating ng 40s na, next time na lang, high school na mga bata.
50 years old na siya, magastos magpa-college, hindi pa ko kaya mag-invest. So hindi pa sila nag-i-invest, palaging may excuses para sila mag-invest. At pagdating ng 60 years old na, gusto niya mag-invest. Saan pa siya makakapag-invest na siya mayroong edad na, wala na siyang trabaho, paano pa siya makakapag-invest? At kung mag-i-invest siya sa mga healthcare o sa mga insurance, wala nang kukuha sa kanya. Wala nang insurance na magbibigay sa kanya dahil meron na siyang edad. So dapat habang maaga, habang bata pa tayo, doon yung panahon na dapat tayo nag-i-invest. Kasi ang pag-i-invest dapat ay maaga. Hindi yan, dapat ay time, hindi siya timing. Hindi yung palagi kang may excuses para lang ikaw mag-invest. Wrong saving formula. Ano naman po yung mga wrong saving formula? Di ba tayo nag-i-income, tapos gagastos, so tapos saka mag-save. Ay meron pa kayang na-save? Meron pa kayong natitira para pang sa pag-save natin? Kasi pagdating ng ating salary, sinasabi ko nga kanina, padala, pambayad sa ating mga bill, pambayad sa ating mga credit card, at siyempre yung ating mga pamilya pupunta sa SM. Pag doon ka sa SM, kapag grocery, kakain ka sa Jollibee. Ay sa Jollibee walang kape. Ay di pupunta ka pa sa Starbucks at magkakape. So yung sweldo natin umiikot lang sa mga gastusin. Tayo'y nakukuba na sa katatrabaho. Ay ikaw, niriregaluhan mo ba man lang yung sarili mo na ikaw ang nagtatrabaho? Na ikaw ang dapat meron kang tinatabi para sa sarili mo para pagdating ng panahon ay may magtatrabaho sa iyo? Na ikaw ay nakukuba ngayon sa katatrabaho? Ano ba yung correct saving formula? Pero kung ang ating income ay babawasan nating 30% ng savings, ay meron tayong dapat nating ini-expense lang ay 70%. Huwag tayong gumastos beyond our means. Huwag tayong gumastos nung above sa ating kita. At may nagsabi nga, if you save me today, I will save you tomorrow. Sino nagsabi niyan? Pag open mo ng iyong wallet, may makikita ka dong 1 real at sasabihin sa iyo, if you save me today, I will save you tomorrow. Yan yung pera. Na kung nag-invest ka at nag-save ka, yung pera na sinave mo, yun yung mag-save sa iyo. Pagdating na ikay wala ng trabaho, yung retired na, wala ka ng hanap buhay, mayroong magtatrabaho sa iyo. At meron pa rin isang correct formula sa dapat ang regaluhan mo rin yung iyong sarili. At meron din tayong tinatawag na prosperity formula, yung income natin na ay dapat di ba nung tayo naghahanap ng trabaho, nagdadasal tayo na, Lord, bigyan mo po ako ng trabaho para kami magkapera pang suporta sa aking mga anak. So na dapat in return na pag naman ikaw ay naghahanap buhay at nagkasweldo, dapat mayroon kang binabalik sa ating Panginoon na nagbibigay sa atin ng biyaya. Yung sinasabi na type natin, yung binabalik natin sa Panginoon kung ano yung binibigay sa atin. Bibigay tayo sa mga kawang gawa, sa ating mga churches, para yung ating ang biyaya ay lalo pang dumami. Kasi di ba sabi, pag ikaw ay nagbigay, ang babalik sa iyo ay siksik, liglig, umaapaw. Kaya na ibabalik natin yung para sa Panginoon natin na ating tinatamasa. At doon meron tayong 20% savings. Ano yung sinisave natin? Yung 20% save natin sa ating healthcare, sa ating retirement para pagdating ng panahon, yung pera lang ang magtatrabaho sa atin. At yung 70%, doon yung papasok yung ating mga expenses, yung mga gastusin natin sa araw-araw, yung ating lifestyle. So wag tayong gumastos beyond our means. Wag tayong gumastos doon sa lampas doon sa ating sweldo. So halimbawa, nagtrabaho ka na ng 10 taon. Ang sweldo mo ay ang annually ay 300,000 annually. So ang nakuha mo na doon sa 10 taon may 3 million. Ay kaibigan, magkano na yung savings mo? Out of the 10 years mong pagtatrabaho. It's not what you earn that count. It's what you keep. Hindi yun napakalaki nga ng iyong sweldo. Napakalaki ng iyong kinikita. Hindi ka naman nag-iipon. Ay yung kakaunting ang kita siya nag-iipon. So hindi yan nakakadepende kung malaki ang sweldo mo o maliit ang sweldo mo. Ang sinasabi ito, kaano nakalaki o kailan yung tinatabi mo na para pagdating ng panahon, mayroong magtatrabaho sa iyo. So reality number 6. Many overseas Filipino worker o FW work hard for 20 to 30 years and still end up retiring poor.
So hindi po natin maikakalya at meron. Although yung marami din na pagdating ng retirement nila ay malaki yung kanilang tinatamasa. Pero hindi naman lingid sa ating kaalaman, may mga OFW na nagtatrabaho beyond pa sa 30 years. Na dati sabi nung una, gusto ko lang mag-abroad, mga 2 years to 5 years at gusto ko na makaipon lang. Pero nagtatrabaho pa rin, work hard for 20 to 30 years, more than 30 years. Pero still end up retiring for. At may marinig pa tayo pag minsan, may mga kababayan tayo na magte-text o tatawag sa dati nilang kasamahan dito sa ibang bansa at humihingi ng tulong. Na nung alam natin nung panahon na yun na nagtatrabaho siya, ay gastos lang siya ng gastos. Kaya nung panahon na siya retired na, so wala na siyang magastos. Kaya hindi dito usapan kung kaano kalaki ang sweldo mo, maliit o malaki. Ang mahalaga doon, ano yung naiipon mo para sa iyong kinabukasan. Reality number 7, wrong ang money mindset. Many people believe that financial education is only for the wealthy. Doon sa mga mayayaman, sabi nila, yung mga financial education para lang sa mayayaman yan. Kaya yung mga mayayaman ay lalong yumayaman at saka yung mahirap ay lalong humihirap. Bakit? Kasi nga sila may financial education. Ano yung kahalagahan ng financial education sa bawat isa sa atin para tayo ay mag-ipon at mag-invest para pagdating ng panahon may magtatrabaho sa atin. Many things that the only solution for financial challenges is to borrow money. Yung iba na tuwan-tuwa pag na-approve na yung kanilang loan kasi na-approve yung loan, tuwan-tuwa. Pero hindi nila alam, sa loan na yun, doon sila binabaon ng utang sa laki ng interest. Mas malaki pa yung interest na binabayad nila sa interest ng kanyang investment. So, akala nila yun ang solusyon yung mangutang. Uutang na isang utang para pambayad sa isang utang at mauutang uli pambayad sa utang. Kabit-kabit na yung utang. Nakatanikala na tayo sa utang. Hindi na tayo makaalagwa. Kasi ang utang ay para yung sakit. Nagigikang hindi malaya. Nagigikang malimutin. Nagigikang matatakutin. Kasi pag minsan may tatawag sa iyo, ayaw mong sagutin. Kasi baka yun yung naniningil. Kasi ganun ang utang. Nagiging sakit. Hindi ka malaya. Kasi ikaw ay nakatanikala. Maraming nagsasabi din naman na sila'y mahirap kaya hindi sila kailangan mag-save. So yung mga wrong mindset natin na dapat nating imulat at gisingin upang sila ay mabahagihan natin ano ba yung kahalagahan ng financial education. Financial independence is not only a dream. Hindi ito pangarap. Ang dream daw kasi may dalawang sa Tagalog. Isang pangarap at isang panaginip. Nananaginip ka ngayon na ikaw ay papasyal-pasyal, nananaginip ka na ikaw ay marami ng ari-arian, nananaginip ka na ikay namamasyal lang sa iba't ibang bansa, nananaginip ka na ikaw ay mayaman. At ikaw ay nananaginip, sana'y hindi ka na magising kasi babalik ka dun sa reality na kung ano yung meron ka ngayon. Dapat ikaw ay may pangarap, malaking pangarap na dapat ay mong gawin, na may pangarap na ikaw ay may aksyon kung anong gagawin mo dun sa iyong mga pangarap. Financial independence, it is a priority that every person should aim for. Take control of your future by learning how to make money. Tayo ang nagtatrabaho, tayo ang kumikita, tayo dapat ang nagsasave ng pera natin. At habang tayo nagsave, dapat natin alamin kung paano ang pag-grow ng ating pera. At habang nag-grow tayo ng pera, dapat alam din natin kung ano pa puprotektahan ang ating pera. Walang gagawa nito ng pagpaprotect ng ating pera, kundi mismong sarili natin. Huwag nating iasa sa ibang tao yung pagpuprotect ng ating sarili, ng ating pera. Kaya tayo na i-scam yung iba sa atin dahil yung pera nila pinagkakatiwala sa ibang tao. At dahil sila naniniwala na sabi dudublin ang pera nila after 1 month. Walang ganun. Walang ganong na investment na yung 1,000 mo, may magiging 10,000 agad sa isang araw. Walang ganon ng investment. Ang investment, mararamdaman mo isang investment 3 years to 4 years. Kaya sinasabi nga dapat time. Mahalaga yung maaga kang nag-umpisa. Para yan nagtatanim ng puno. Dapat ang hindi mo tinatanim ay kamatis o munggo. Ang munggo at kamatis, isang anihan lang, tapos na. Dapat ang tinatanim mo yung mangga. Kasi kung nagtanim ka ng mangga, aalagaan mo siya ng 5 taon. Pero pagdating ng 5 taon, ito'y hitik sa bunga. At taon-taon na siya bubunga. Ganun ang pag-invest. Hindi mo nag-i-invest ka ngayon para kunin mo ng agad bukas. Kasi ang investment ay mayroong
ang panahon, meron siyang time para maanihin mo yung iyong ang tinanim. Ang kapalaran mo ay hindi dapat inaasa natin sa ating mga empleyado. Ano nangyari ngayon? Ano nangyayari sa atin ngayon? Hindi lang sa Pilipinas, hindi rito sa Saudi. Sa buong mundo, ano nangyari ngayon? Marami ang nawalan ng trabaho. Marami ang pinauwi dahil nawalan silang trabaho. Marami ang sweldong binawasan. March and April, ang sweldo namin 25% lang. Kulang pa sa allowance. At after hanggang nitong August, 60%. So maraming binabawas na sweldo. Hindi natin akalain na gano'n na mangyayari. At ilang buwan na ngayon ng pandemic. Mayroon ng pandemic, mayroon pang lindol, mayroon pang bagyo, mayroon pang sunog na nararanasin. Mga pandemic, may mga catastrophe na dumadating sa ating buhay, mga sakuna na hindi natin inaasahan. Hindi natin inaasa ang ating kapalaran sa gobyerno. Sa mga bangko o sa mga broker na tayo mangungutang lamang. Be your own money manager. Tayo mismo ang manager ng pera natin. Understand how money works. Learn, make money work for you. So paano ba nagtatrabaho ang pera? Paano ba nagtatrabaho ang pera na pagdating ng panahon na hindi na tayo nagtatrabaho, pera na natin ang nagtatrabaho para sa atin? So dito lang naman naglalaro yun sa Solid Financial Foundation. Ano ba yung Solid Financial Foundation? Halimbawa, meron kang pera ngayon 1 milyon. Ano ang agad iniisip mo pag ikay may 1 milyon ngayon? Di ba iniisip mo agad may investment ka? Mag-i-invest ka sa mga condominium mo, mag-i-invest ka sa college fund ng mga anak mo, meron ka ng retirement fund, at meron kang memorial plan. Na ikay malakas may memorial plan ka. Meron kang stock market. Ay halimbawa, nagkang-emergency, na-hospital ka. Ikaw ay na-hospital, wala kang pagbayad. Sasabihin mo sa hospital, pwede po ba na itong memorial plan ko ang aking ipambayad sa aking hospitalization? Pwede po ba na yung 1 pinto ng aking condominium ang ipambabayad sa hospital? Pwede ba po ba yung college fund ng aking anak ay yan na muna ang ipambayad ko ngayon sa hospital? So at least meron dapat tayo na emergency fund at least 3 to 6 months na tinatabi natin na in case na dumating yung mga pandemic at mga sakuna na naranasan natin ngayon, meron tayong madudukot. Hindi natin akalain na ang pandemic ay mahigit ng 7 buwan na nag-i-exist. So marami ang nawalan trabaho, marami ang pinabagsak ng pandemic na ito. So dapat meron tayong emergency fund. Gayahin natin yung mga langgam. Ang mga langgam habang tag-init, nag-iipon. Para pagdating ng tag-ulan, ay meron silang madudukot. Kaya ito rin naman ay nasa Bible na habang ang buhay, magtamasa, dapat tayo nag-iipon, naghahanda para sa 7 taon na taggutom. So dapat talagang tayo may paghahanda. Hindi tayo nagre-repair ng ating bubong kung kailang tagulan. Hindi tayo kumukuha ng healthcare, ng insurance natin kung tayo ay nakahiga na sa karamdaman sa hospital. Wala na magbibigay sa iyo na pag may sakit na ng mga insurance. Eliminate debt. So yung sinasabi ko nga kanina, ang utang ay dapat nililimit natin. Kasi pag dating ng panahon, nagiging sakit kung ikaw ay maraming utang. Nakatanikala ka. Wala kang free, wala kang laya. Kaya dapat unti-unti nating bawasan ang ating utang. At inaamin ko, marami ko ding utang. Pero dahil dito nga sa mga financial education na ginagawa namin, ay unti-unti kong nababago yung aking kaalaman, yung aking pag-manage yung aking mga utang. Protection, ang instant money replacement. So, halimbawa, bigla kang kunin ni Lord. Sino yung magsusuporta sa mga anak, sa anak mo, sa pamilya mo? Sino ang magpaparal sa mga anak mo? Sino ang magbubuhay sa mga anak mo, mga bayarin mo? Sino magbabayad yung mga investment mo? Sino magbabayad kung ikay biglang kunin ni Lord? Kaya doon papasok, dapat meron kang life insurance. At kung halimbawa, ikaw ay malusog at ikaw ay pagkaluban ng Panginoon ng mahabang buhay, habang malakas ka, meron kang healthcare at pagdating ng retirement mo, meron pa rin healthcare na nag-aalaga sa iyo at mayroong investment na mag-aalaga sa iyo pagdating ng panahon. Kasi sa pag-i-invest, dapat ay matatag ang iyong pundasyon. Parang sa paggagawa ng bahay, dapat ang bahay mo hindi nakatayo sa isang creek. Napakaganda ng bahay mo, napakaganda ng muebles, may pintura, ang ganda ng kasangkapan sa loob ng bahay mo, pero
tayo ka sa gilid ng creek na biglang bumaha, na anod ang bahay mo, paano na yung investment mo? So dapat yung bahay mo ay matatag ang pundasyon. Ganon din sa ating financial foundation, dapat matatag. Dapat mayroong matatag na pundasyon na hindi siya magugulapay ng anuman sakunaan dumaan sa ating buhay. So dito sa dalawang figure, nasa ang kakaibigan? Dito sa kabila, marami niyang investment, marami niyang utang, wala siyang healthcare, wala siyang life insurance, wala siyang emergency fund, mapuway, weak ang kanyang financial foundation. Palagi siya nagwo-worry, baka may mangyari sa kanya walang magsusuporta sa kanyang pamilya. O dito sa kabila na may solid financial foundation siya, mayroon siyang peace of mind. So build it right, build it strong. Dapat matatag ang ating pundasyon. So lahat katulad ng sinabi ko nga, kung ang pag nagagawa ka ng bahay, dapat ay nag-uumpisa sa baba, pataas. Strategy of the wealthy, difference of wealthy and the poor. Sabi ng wealthy people, save money and spend what is left. So nag-i-invest sila para kung ano yung titira, yun lang kanilang gagasusin. Sa mga pangkaraniwang tao, spend money and save what is left. Ay kung wala nang matira, so may na-invest pa kaya, mayroon pa kaya siya na save. Many wealthy people consider healthcare and insurance as an investment, while most people consider healthcare is insurance at expenses. At ako man dati, ganyan ang isip ko sa mga insurance, sa mga life insurance, na akala ko nung una ang life insurance pag namamatay na. At totoo naman talaga na life insurance ay hindi para sa iyo. Ang life insurance ay para sa pamilya mo. Kinukuha mo ang life insurance para safe at safe ang iyong pamilya, na in case na may mangyari sa iyo, may magpoprotekta sa pamilya mo. At yung healthcare naman, magkasakit at habaan ka ng buhay, mayroong mag-aalaga sa iyo. Hindi mo na kukunin sa gastos ng mga anak mo. Wealthy people let money work for them, while most people work hard for money. So, di ba yun yung difference ng dalawa? So, difference between the wealthy and the most people is the way they think about planning of their future. So, nagpaplano. Maaga sila nagpaplano yung mga wealthy people, while the most people ay bahala na si Batman pagdating ng panahon. Ano naman yung X-curve? Sa buhay natin may dalawa lang na mayroon ng isang X na pababa at saka X na pataas. Hindi ito yung mga X natin dati sa buhay ng mga X natin. So yung isang line ay yung pataas ay yung money line, yung pababa ay yung responsibility line. Dahil kung tayo, pagbata pa tayo, wala tayong savings, at pag may matanda naman tayo, mababa ng responsibilidad natin, dapat ay mataas na yung ating savings. So halimbawa, kay bata pa, siyempre bago pang pamilya, so yung mga kailangan ng pamilya mo, pagkain, tirahan, clothing, education, health, at yung may mga utang ka pa, pero dapat nag-build ka na rin dyan ng iyong investment para habang tumatakbo ang panahon, lumalaki ng mga investment mo. Para pag wala ka ng trabaho, kasi ikaw trabaho ka ng trabaho, pagdating ng ikay may matanda na, ganun pa rin naman ang ginagastos mo, ang laki na nga ang gastos mo dun sa health. Kasi siyempre yan na dumating yung mga ang sakit natin, nararamdaman natin, so kailangan natin mga maintenance. So dapat na doon na pumapasok yung passive income. Let money work for us. Kaya dapat mahalaga yung paghahanda nung ikaw ay bata pa. Kasi sa buhay natin, dalawa lang ang if. If I die too soon, and if I live too long. So dapat meron kang protection sa pamilya mo in case nakunin ka ng maaga ni Lord. At kung ikaw na may habaan ng buhay, dapat ay meron kang investment na pagdating ng panahon, let your money work for you. So dalawang option daw sa buhay. Work for the money until you die, and let money work for you and relax. So anong solusyon? Learn how money works. Paano ba nagtatrabaho ang pera? Paano magtatrabaho ang pera natin na para sa atin? So dito sa magic of compound interest, yung rule of 72 ng ating ninunong si Albert Einstein, yung rule of 72 divided by interest rate, the number of years for your money to double. Doon naman sa mga urban planner, doon sa mga statistician, ang tawag diyan ay doubling time. Yung doubling time, yung 69 divided by rate, doon yung malalaman kung kailan na-double ang population ng isang lugar. Dito naman datin sa rule of 72, paano natin malalaman, madudubol yung pera natin. So dito sa rule of 72, divided by interest rate, doon makukuha natin number of years na ating money ay mag-double. So the rule of 72, halimbawa,
nag-invest ka sa, nag-deposit ka sa bangko ng 10,000. So, sa bangko, ang binibigay lang sa bangko ay ang 0.125, wala siya pang 1%. Dinideposit natin doon. Pero binabalik lang sa atin ay, ay wala pang 1%. So, for the purpose of presentation, gagawin nating 1%. 72 divided by 1, so 72 years, madodouble yung pera mo. Kung ikaw ay 20 years old ngayon at nag-invest ka na, nag-deposit ka ng 10,000, yung pera mo madodouble pa after 72 years, so 92 years old ka na nun. Doon mo lang magiging 20,000 yung pera mo. Nung panahong kayang yun, buhay ka pa. Nung panahong yun kaya, yung value ng 20,000 sa buying capacity ay ganun pa rin. So yun ang kahalagahan, dapat umanap tayo ng tamang investment platform na yung pera natin ilalago ng mas mabilis. So dito sa isang investment platform na meron siyang 4% na interest rate, kung 72 divided by 4, so yung pera mo madodouble every 18 years. So sa edad na 29, nag-invest siya ng 100,000. After 18 years to 47 years old na siya, naging 200,000 yung pera niya. Pagdating ng 47, after 18 years ulit, na 47 years old na siya, naging 200,000 yung pera niya. After 18 years again, 65 years old na siya, meron na siyang 400,000. So doon, every 18 years na dodouble yung pera niya. Kung 4% yung per annum, yung interest rate na pinasukan niyang investment. Meron yan yung mga bond time deposit, yung mga bond fund, doon yun yung mga 1%, yung mga doon sa mga low risk investment. Kung ikaw naman ay may nakuha ka ng investment platform na 12% per annum, so 72 divided by 12, yung pera mo madodouble every 6 years. So katulad din ng isa, 29 years old siya nag-invest, meron siyang 100,000 in-investment niya nung 29 years old siya. After 6 years, yung pera niya nung 35 years old na siya, 200,000. And every 6 years, nadodouble yung pera niya. After 65 years, yung pera niya ay 6,400,000. Na kung ihahambing natin dun sa isa, yung 4% saka 12%, almost 16 times ang laki. Kaya yun nga ang kahalagahan. Anong institution na dapat nating pasukan ng investment? Dapat humanap tayo na maggagay sa atin ng tamang institusyon na, na kung saan tayo dapat mag-invest. Saan dapat natin ilalagak yung ating perang pinaghihirapan. Huwag nating iasa sa ibang tao yung ating mga investment na tayo mismo ang magpapalago kung ano yung pera na pinaghihirapan natin. People who don't understand how money works, they end up working for money. Trabaho lang sila ng trabaho kasi yun lang alam niya. Magtrabaho na magtrabaho para siya magkapera. Pero people who understand how money works, they let money work for them. So yung pera nilang kinikita, kinukuha lang nilang gastos, nag-i-invest sila para pagdating ng panahon, yung pera nila ang nagtatrabaho sa kanila. So alam mo ba sa magic of compound interest, yung 33 pesos mo o 1,000 per month, in 30 years, magkakaroon ka ng 3.5 million. So paano? Paano para madoble yung pera mo? So dito yan, how to the power of compounded interest. Dito makikita natin, kung halimbawa ikaw ay nag-invest ng 1,000 per month, ang interest ay 4%, so in 30 years, 696,363 lang. Pero kung ikaw ay monthly, nag-i-invest ka ng 10,000 at sa interest rate na 12% na per annum, yung pera mo in 10 years, magiging 2,323,391. Ito yung compounded interest na sinasabi. Ito yung binabasihan ng ating mga investment platform. So yung mga interest. Ang ibig sabihin, habang tumataas yung iyong interest rate, habang lumalaki yung interest, yung iyong investment, umiiksi yung panahon ng iyong pag-i-invest. Maiksi na yung panahon na goal mo na kailangan dapat makuha mo yung gustong goal na amount na gusto mo. So dapat na maghahanap din tayo na tamang investment, na tamang platform, tamang interest rate na pag-iimbisa ng ating pera. Hindi tayo mag-i-invest dun sa sinabihan lang tayo magdodouble yung pera mo sa tao kasi niluloko ka. Dapat ang unang-una dapat nating ang pag-investan ay financial education. Mag-invest tayo ng oras para sa pag-aaral, para hindi tayo pasok sa mga investment na hindi natin alam. Mag-aral muna tayo at para matutunan ano nga ba yung pinapasok natin. Kasi nga sabi ko nga kanina, mahalaga ang may alam para hindi tayo ma-scam.
The secret of the wealthy is available for you. Ano ba yung mga sikreto ng mga mayayaman? So yun mga sa mga mutual fund, nag-i-invest sila sa mga mutual fund. 'Di ba noon lang nasa ilang bilyon ang ininvest ng SSS sa mga mutual funds. So billion, ang ibig sabihin yung pera natin na inuhulog natin sa SSS ay ini-invest din sa mga institution na pinag-iimbisan natin. So bakit hindi ka na lang mag-invest ng diretso doon sa mga mutual fund? So kung hindi ka naman marunong mag-invest, dito nga papasok yung mutual fund. So may mga mutual fund, merong money manager sa atin na sa agawat ng pera natin na i-diversify yung ating pera, yung 1,000 mo as a minimum of 1,000. Pwede ka na mag-start ng investment. Unlike yung una ang investment mo, mag-i-start ka ng 10,000, 50,000 bago ka makapag-invest. At doon sa mga direct stock market, dapat meron ka rin pero dapat na alam, marunong ka sa mga direct investment. Kasi doon babantayan mo yung investment mo. Kasi doon, pag direct investment, direct ka lang sa Jollibee mag-i-invest o direct ka lang mag-i-invest sa Globe. Dito sa mutual fund, yung pera mo, yung pera natin i-diversified sa lahat ng malalaking company, sa mga blue chip company, na kung mawala man si channel to, yung pera natin naka-diversified sa ibang kumpanya, hindi mawawala yung investment natin. Ay yung mga nag-invest ngayon sa channel 2 na direct investment. Ano nangyari sa investment nila? O di ba? So yun yung mga sinasabing direct investment. Kasi kung hindi ka marunong mag-direct investment, kakainin lang yung pera mo kung hindi ka marunong mag-direct investment. So dapat, kung hindi ka pa marunong, dito tayo sa mutual fund para yung pera natin, meron tayong money manager na nagda-diversified sa ating pera para lumago yung pera natin. So ano nga ba yung how money mutual work? So yung pera natin, tayo mga investor ang tawag sa atin, ipupul yung money natin, ang lalagay sa fund house, yung mga money manager katulad ng mga COL, Money Financial, yung meron tayong Nomura sa BDO, meron tayong BPI, meron tayong sa PNB, dito meron tayong Rampber, yung sa mga Rampber financing. So siya yung nagmamanage ng pera natin. Tapos i-invest sa mga mutual funds, sa mga malaking company, i-diversify yung investment natin. So kung ano yung nakukuha na interest, yun din ibabalik sa atin. Anytime pwede natin kunin yung ating investment, pwede natin palaguin lang, iwan na lang natin doon para lumago yung investment natin. So pwede i-monitor mo lang araw-araw o monthly, i-monitor mo yung iyong portal kung lumalago na nga yung investment mo. Pero ngayon, sa panahon ito na may pandemic, bagsak ang mga investment, pumupula ang ating mga investment. Kaya ngayon, panahon ito, dapat doon tayo bumibili. Mababa ang NAV ngayon. Kaya dapat ngayon bibili para pag tumaas ng tumaas, panalo tayo. Kaya ngayon ang panahon pagbili ng mga investment. Build long-term investments. Halimbawa, pag ikaw ay nag-deposit sa bangko, ikaw ay depositor, mag-deposit ka sa bangko, i-deposit mo yung 100,000 mo, so hindi ka pa tumatalikod. Yung pera mo, ininvest na ng mga bangko sa mga stocks, sa mga equity, sa mga commercial papers. Na pag pinautang sa atin, mangungutang tayo sa bangko, yung pera natin, ang papatutubuan sa atin, ang tubo ay 12%. Ay magkano yung ibabalik sa atin yung ating interest sa bangko? Di ba wala pang 0.5%, wala pang 1%, 0.5% lang. So unlike kung ikaw ay sa mutual fund, nag-i-invest, ang tawag sa shareholder. At sa mutual fund, dun din naman sa pinag-i-investan ng mga bangko, dadalhin yung pera natin. At kung ang investment ay may 12%, ibabalik din sa iyo ng mutual fund investor na pinag-i-investan natin, ay 12% pa rin. So termo ang pagkakaiba ng dalawa. So dapat kung dito sa atin, tuturuan tayo, dapat tayo mag-aral, magtuturo. Saan ba tayo dapat mag-invest? Na tamang institusyon para yung pera natin ay lalago at magtatrabaho para sa atin. So meron po ba tayong natututunan? Okay lang po ba yung aking salita o yung flow ng aking presentation? So dito sa mga pinag-usapan natin, financial strategy, so tinuro natin kung ano yung correct saving formula. So tinuro din natin yung strategy of the wealthy, yung difference ng wealthy people at saka ng ordinary people. Yung rule of 72, anong kalagahan ng rule of 72, nung paano yung pag-double ng pera natin sa natin invest ang ating pera natin, at yung ano ba yung mutual fund.
So kung halimbawa may mga deep presentation pa naman tayo, kung gusto niyo later on kung may question po tayo, later on sasagutin po natin. So invest your future. No matter what your excuses is, you'll get older next year. Kahit ano pa mga excuses mo, tatanda at tatanda tayo. Hindi man natin pigilan, talagang tatanda tayo. Hindi na ano man ang excuses natin, kailangan natin ng pera para sa pagpaaral ng ating mga anak. Ano man ang excuses natin sa buhay, tayo magre-retard. Tayo titigil sa ating trabaho. Dahil ang trabaho natin dito sa ibang bansa o kahit sa Pilipinas ay temporary. Hindi tayo magpapakamatay sa pagtrabaho. Darating ang araw tayo titigil sa pagtrabaho. So ano ba yung pinaghahanda mo para doon sa panahon yun na ikaw ay retired na, wala na ka ng active income, ay may magtatrabaho sa iyo. Ano yung paghandang ginagawa mo ngayon? Be with a group of people who inspire you, who convert people from spender to saver and teach them how to save the right way. Dapat ay sumama tayo doon sa mga taong nakaka-inspire sa iyo. Yung mga taong tuturuan kang mag-save, hindi ka spender. Kasi sabi nga nila, monkey see, monkey do. Kung ano yung nakikita mo dun sa iba, halimbawa ang ginagawa ay mamili lang man ng mamili, di naman makapamili ka din. Kung ang mga kasama mo ay panood lang ng panood ng TV, so manonood ka lang ng TV. Dahil tayo lahat, pare-pareho naman tayong 24 hours ang ating buhay. Kung tayo nagtatrabaho ng 10 oras, tumutulog tayo ng 8 hours. Yung 6 hours, sa natin inaaksa yung 6 hours natin. Sa natin ginagamit yung ng ibang oras nating na free. So, dapat meron din tayong pagplano kung anong ginagawa natin sa araw-araw. Kasi kung ano yung ginagawa mo daw araw-araw ay nagiging habit. Nagiging habit mo kung halimbawa araw-araw, pagdating ng umaga, nagdadasal ka, ano kaya maganda. So, nagagawa ka ng action, yung mga pangarap mo nila binibigyan mo ng action. So nagiging habit mo, halimbawa ay ngayon ang itatabi ko, ngayon sweldo magtatabi ako ng 200 real. So at the following month may 200 real pa. So nagiging habit mo. Pag nakaluwag-luwag ka, dadagdagan mo. Tapos i-invest mo dapat sa tamang institusyon para lumalago yung pera mo. Huwag yung ini-invest mo, tinatago mo lang sa ilalim ng unan. Baka yun ay magka-interest nga. Pero ibang tao magka-interest. Kung ang pera mo tinatago mo lang sa unan. Kaya dapat yung pera mo ini-invest mo sa tamang institution, sa tamang investment platform para lalago. Be financially educated. If you think financial education is waste of time, ang alam mo kung ang sa isip mo, sa pakiramdam mo, wasting time lang itong financial education o pag-aaksaya lang ng oras, o boring na pag-uusap. So, try ignorance. Act on your financial need and make the right choices. Ano ba yung mga choices na ginagawa mo? Kasi nga, di ba sabi ko nga kanina, kung ano yung gusto mo sa hinaharap mo, ay nakadepende yun. Ano ba yung paghahanda na ginagawa mo ngayon? Tama bang pagpaplano yung ginagawa mo ngayon? Na ngayon ang panahon na katulad nito, na tayo nasa pandemic, halos lahat damdam natin kung ano ang nararamdaman ng bawat isa sa atin. Yung dati nating ginagawa ng una, nag-iiba. Iba na ngayon ang pakiramdam. Ito na yung new normal. Na dati na yung mga ginagawa mo ay kakaiba ngayon. Pero pagdating ng panahon, tatanda tayo. Madadagdagan ang edad natin. Magre-retire tayo dito. Magkakasakit tayo. Ano yung paghahanda ng ginagawa natin ngayon? Na tayo mayroong pang tinasa-masa na sweldo at pasalamat tayo at tayo nandito pa rin na hindi tayo inaano ng ating company at patuloy pa tayong nagtatrabaho, pero hindi natin alam ang hinaharap. Hindi natin hawak ang ating kapalaran dahil bigla-biglang dumadating na lang sa buhay mga pangyayari. Kaya habang tayo may panahon pa, dapat tayo gumawa ng actions kung ano yung ginagawa natin ngayon. So dito naman naglalaro yung ating pinag-aaralan sa Solid Financial Foundation. Dapat matatag yung Solid Financial Foundation. Meron kang healthcare, meron kang life insurance, at meron kang namamanage mo yung iyong utang, at meron kang emergency fund, at nakaka-build ka ng investment.
At dito sa Sulit Financial Foundation ay mayroon tayong company na mag-guide sa atin para ma-build natin yung ating Sulit Financial Foundation. So ipinakikilala ko po sa inyo ang International Marketing Group. So ang International Marketing Group po ay may campaign na 30 million by 30-30. At noong June nitong last June during pandemic ay nag-aim ang IMG na makapag-educate o financial literacy campaign ng 30 million by 30-30. Last June as of today ang na-educate na po natin ay almost 2,079,000 as of today yung ang na-educate na po natin. So sino nga po ba tayo? Who we are? IMG International Marketing Group, established in 2002, is one of the biggest, fastest growing financial services company in the Philippines today. At ito po ay nag-oopisina sa corporate office sa 9th floor ng King Courts Building sa Chino Roses Avenue sa Makati, dito sa dating Pasong Tamo, at meron din po siya sa World Center. Ano po ang ginagawa ng IMG? To assist people who want to help themselves achieve financial security to financial education in building a solid financial foundation. Yun ang tinuturo ko natin kanina, dapat matatag yung ating foundation para hindi tayo mapuway. So we have established partnership with biggest companies in financial industry. Ang IMG po ay nakapag-partner sa mga malalaking financial industry sa Pilipinas. Kung ang hanap po natin ay healthcare, meron po tayo. Kung hanap natin ay life insurance, meron din po tayo. Kung hanap natin ay investment, meron din po tayong kapartner. Kung hanap natin ay mga real estate, meron po tayong mga kapartner. Kung ang hanap natin ay mga sa non-life insurance, meron din po tayong kapartner. Sa mga general services, meron tayong kapartner na mga financial industry. So, nabasa na po ba niyo yung book na The Secret to Saving and Building Your Future? So dito po sa libro na ito, maliit siyang libro pero maraming kaalamang mapupulot natin. Kasi nakalagay dito, nakasabi, magbibuild tayo ng financial foundation natin, yung healthcare natin, yung protection natin sa ating pamilya, maililimindet natin ang utang, emergency fund, at saka investment. Tinuturo po dyan sa libro niya, mababasa po natin ano ba yung kahalagahan ng Sulit Financial Foundation sa buhay natin. At dun sa likod nito nakalagay ay financial education is not just for the wealthy. It is for everyone. Ang financial education ay para sa lahat. Hindi lang sa pangmayaman. Para sa ating lahat, para ma-educate tayo. Ano ba ang kahalagahan ng financial education sa buhay natin? So we need to change, but we need understanding first. Hindi naman natin dapat gusto-gusto natin magbago. Gusto natin tayo ay makaalagwa sa kahirapan. Gusto natin na tayo mag-retired na para makapagpahinga sa ating araw-araw na trabaho. Pero dapat intindihan muna natin. Pag-aralan muna natin ano ba yung gusto nating pagbabago. So this book is very helpful for people who want to move from financial insecurity to financial security. So yung mga mapuhay pa yung financial foundation, maganda pong tulong itong libro na ito. So money is powerful. Oh, pera talaga. Yan ang nagpalalo sa atin. Pag mapera ka, parang ikaw yung powerful, parang inaapi-api na yung mga hirap. So, but what is more powerful is financial education. Halimbawa, nakakuha. Di ba may nabalita tayo yung tumama sa loto ng almost 14 million? 14 million ang tinamaan sa loto. Pero wala pang 3 taon, naubos na yung pera niya. Yung mga nabili niya, na ininvest niya ay nawala din sa kanya. So wala kasi siyang financial education. Saan niya gagamitin yung pera niya? Di ba dati nung una si Pacquiao, nung una-una, siya ay nagpapatalo sa bilyar ng 1 million a night para sa bilyar. Pero nung kumuha siya ng financial educator, nagturo sa kanya kung paano ang manage ng pera niya, di ba nabago yung isip ni Pacquiao? So ganun din tayo. So ang financial education ay mahalaga. Hindi lang ito sa pangmayaman. Money comes and goes. Dumarating at nawawala. Money is just a tool. Financial education is knowledge and wisdom to roll it one. So dapat, yun ang kahalagahan ng financial education. Dapat ay meron tayong financial education para yung ating mga pera na pinaghihirapan ay matama natin paano natin ma-manage, paano natin i-invest yung mga pera natin.
This book is dedicated to the person who want to take charge of his or her future. So yung kung ano ba yung gusto mo sa future mo. So diyan sa libro na yan, ipapakita paano mo ba i-manage yung pera mo para pagdating ng panahon, yung investment mo, yung pera na ang magtatrabaho sa iyo. So dito sa IMG, A New World Possibilities, a Membership Revolution. So dito sa IMG, sa era of informed consumer to do it yourself, yung do it why. So, di ba, si Jack Ma, di ba, yung kanyang, yung Alibaba, di ba, through, sa kanilang tumatawag sa mga, pero wala naman siyang produkto. So, bakit siya ang pinakamayaman ngayon sa China? Sa Uber o Grab. Ang Grab at Uber, wala naman silang kotse. Pero bakit ang business nila kotse? So, yung mga taxi. So, yun ang kahalagahan ng mga do it yourself. Yung mga sa mga pagbubuk mo sa sa mga ticket, 'di ba, through internet na. Yung sa Pilipinas, yung Lazada, 'di ba, umo-order tayo doon ng mga grocery o ng ibang bagay kung ano yung gusto mo, ino-order lang natin. Wala namang produkto si Lazada. Pero bakit sa kanya lumalapit yung tao? Ganon din doon dito sa IMG. Wala tayong produkto pero may mga kapartner tayo na i-share natin sa ating mga pamilya, sa mga kamag-anak natin, anong kahalagahan ng mga kapartner ng IMG. Anong kahalagahan sa atin para bakit tayo mag-a-avail ng ganung mga product. So tayo nag-aaral sa all aspect of financial finance. So have access to hundreds of financial product services na kapartner ng IMG. Receive training and support to manage money. Paano natin i-manage ang pera natin. Tinuturuan tayo sa ating mga training. So habang tayo nagtuturo, habang tinutulungan natin ang kamag-anak natin, habang tayo nagtututo at nagtuturo, ay nagkakaroon tayo ng earning habang nagsishare. So ayaw mo ba noon na habang nagtuturo ka at nag-aaral ka, kumikita ka? So learn and earn in financial industry. Kasi daw nung una sa Pilipinas, ang kumikita lang ay showbiz industry at saka financial industry. Ay pangitan naman po siguro sa mukha natin na hindi tayo pang showbiz industry. Kaya niyakap natin yung financial industry. Kaya tayo unti-unti tayo natututo dito sa financial industry. So unti-unti tayo nababago ang buhay natin. So dito po may mga benefits so makukuha natin ang IMG. So bibilisan lang po natin at meron naman po tayong separate na dito na pagtuturo kung gusto natin ang ano ba yung mga benefits ng IMG. Meron po tayong mga financial education. So meron tayong makukuha ng book, free po yan. Meron tayong mga financial workshop, free din po yan. Meron tayo sa portal na makukuha natin. Meron tayong mga workshop na nandun din sa portal natin. Paano yung pagpalaki ng ating pera, yung ating pamamanis ng ating utang, paano yung paggawa natin ng building ang Sulit Financial Foundation natin, paano mag-accumulate yung ating mga investment, saan dapat ang institusyon natin i-invest, ay tuturuan tayo dito. Ano yung mga retirement planning na ginagawa natin, paano i-preserve yung ating mga arian ng ating mga kayamanan, tuturuan din tayo. At yung pag magiging business partner ka ng IMG, paano tayo kikita, paano tayo magbi-business, may sarili tayong oras online o kahit face-to-face, yung gagawin lang natin ito. Meron din pong pagtuturo sa e-workshop number 5. At dito rin po, hindi lang po yung karamdaman ang chine-check up din po natin yung ating financial. Kung ang ating utang at ang ating ang asset and liabilities ay balance ba? Meron ba tayong ano yung mga investment natin ginagawa ngayon? Tuturuan din po tayo dito. Meron din tayong mga examination para sa mga financial planner. Meron po examination, mga discount at aalalayan tayo ng IMG para maka-exam po kayo at makapasa. So ito yung mga certification program para sa mga financial planner. So kung ikaw naman po ay nag-member, meron ka na po kaagad na 100,000 na personal accidental insurance. Automatic po yan pag naging member ka na agad, may 100,000 ka na. Up to 300,000, depende po doon sa rank mo doon sa membership. At pag meron ka rin pong 50,000 life insurance, yung 100,000 ay accidental insurance, meron kang 50,000 life insurance kung magdadagdag ka ng 500 pesos. At meron nitong memorial concert services tie up with the Everest. Meron din po tayong IMG sa salamin, libre po yung salamin dalawang beses sa isang taon, babayaran mo lamang ay yung glass. At meron din po tayong unlimited consultation sa Kaiser Medical Center sa ating member, ganoon din sa ating discounted sa medical services natin at saka ng ating pamilya. Meron din po tayong automatic, meron din po kaagad tayong 1,000 na initial investment sa Soldivo Fund na once na naging member ka, meron ka na agad initial na 1,000 na
naka-invest na yun ay dadagdagan mo lang 500 pesos, 1,000, depende sa iyong na investment. Kung gusto mong mas mabilis, mas malaki, pwede yan. Pero meron ka agad na 1,000 initial investment mo para matuto tayo mag-invest. At meron din, makaka-access din po tayo sa Kaiser, yung isa sa ka-partner ng ating IMG, yung healthcare na 3-in-1. Merong long-term, may short-term, at saka may investment. So ito po yung, di ba, ang tanong lang natin sa buhay natin, what if I die too soon? What if I live too long? At may isa pang tanong, paano pag ako'y nagkasakit? Ano ang solusyon? Ang solusyon po doon ay yung Kaiser Ultimate Health Builder. Siya lang po sa Pilipinas ang 3-in-1. Sa Pilipinas yung mga short term na healthcare ay yung katulad ng mga PhilHealth, MaxiCare. So yung pag hindi mo binayaran, thank you na yung pera mo. At pag ikaw ay hindi ka na-renew, hindi ka na rin covered. Dito sa IMG, sa Kaiser, pag nagbayad ka, hindi mo nagagastos yung pera mo, lalago ng lalago. Pagdating sa maturity mo, maturity ng policy mo, yung investment mo ay lalaki. So dito yan, yung mayroong 7 years to ang yung investment mo, tapos may maturity na 20 years. So meron din po tayong MOS 18, ito yung sa Manila Bankers Life. Ito naman po ay life insurance at saka investment. Pwede, ito yung 18 years na naka-cover ka ng life insurance, pero pwede mong anytime pwede mong i-withdraw dito sa MOS 18. Halimbawa ang goal mo para lang sa pagpaaral ng anak mo, ang gusto mo sa pag-aaral ng anak mo after 5 years, gusto mo magkaroon ka ng 2 million. So magkano yung babayaran mo yearly? Pagdating nung nakuha mo yung 2 million, pwede mo nang i-withdraw kahit hindi pa 18 years. So wala ka na rin insurance. O kaya iiwan mo yung iba, palalakihin mo pagdating ng 18 years, yung pera mo ay mag-i-invest kahit hindi ka na naguhulog. So meron po tayo sa yung number 9, yun naman pong investment natin sa mga mutual fund. Kasi kung tayo nag-i-invest ng direct sa ating mga mutual fund, sa CUL, sa Munumura, sa BPI, sa bangko, sa mga bangko, sa Metrobank, babawasan po ang investment natin ng 3.5 to 4.5% ng ating entry fee. Pag ikaw po ay may IMG member, wala kang 0 fee. So pag nag-invest ka ng 1,000, 1,000 pa rin, hindi babawasan yung pera mo. Unlike dun sa labas, mayroong mga entry fee. Once na mag-i-invest ka, palagi may bawas. So kasayang pa rin yun ang i-invest mo. At yun ang mga number 20, ito yung access ka sa may trade. Ito yung mga direct investing, yung nagbabantay ka. Kung halimbawa gusto mo lang sa Jollibee, Jollibee ka lang. So ito yung mga direct investing. So zero load din po siya ng entry fee, kaya nga lang ikaw yung mismo magbabantay niyan. Meron din po tayong sa ozone therapy. Ito yung mga therapy sa Makati lang po ito. Kung gusto magpabata, mga pagpaturok ng stem cell, magpabatak, dyan po tayo. Discount din po tayo dyan. Kung ikaw naman po yung nagpapada sa Palawan, meron din po tayong discount dyan. Yung kung doon sa regular ay 50 pesos, dyan po ay 5. So may mga bracket ng amount kung yung magpadala mo, so may din discount din po tayo sa Palawan. At kung ikaw naman ay meron kang kotse, meron kang condominium na ipapa-insured, halimbawa yung kotse mo, naka-insured, ang premium niya ay ng 1 million ay 24,000 ang binabayad mo. Sa pag ikaw ay IMG member, magbabayad ka lang ng 12,000. So dapat kung ano yung policy mo ngayon, isulat mo lang doon sa, kung ikaw ay member ng Jollibee, ng IMG, isulat mo sa support. So kukuha ulit ng quotation. So iba na yung quotation na kahit yung existing na quotation mo. Pag bago ka mag-renew, kunin mo yung policy para ma-recompute. So benefits number 24, ikaw naman ay gusto mo ng condominium, meron po tayong kapartner sa mga real estate, yung SMDC, Ayala Land, DMCI. So kung ikaw ay gusto sa DMCI, wala yung gusto mo, so meron namang SMDC. At hindi ka nadadaan sa ahente, ikaw na mismo ang ahente mo. Dahil ako ay ahente rin ng isang malaking company ng real estate, ang aking commission ay 2.5 to 3.5% sa isang condominium na ibibenta ko. So pag ikaw ay IMG member, ikaw na ang ahente sa sarili mo, hindi ka nadadaan sa mga ahenteng katulad ko. Ikaw na ang ahente, ikaw na may discount. Kung may kukuha pa yung kapatid mo, yung kamag-anak mo, ikaw na rin ahente sa sarili mo, ikaw na ang may discount. Hindi ka nadadaan sa ahente. Ikaw makikipag-usap lang ay sa direkta doon sa SMDC, Ayala Land, DMCI through IMG. At ito namang benefits number 25, yung Heaven Infinity, ito yung ang memorial lot. Ito yung sa Lipa City. At dahil sa ngayon daw ang mataas ang appreciation ng value ng investment ay sa mga memorial lot. So halimbawa, kung ikaw may memorial lot dyan, hindi naman ayaw mo naman doon, so ibenta mo, so ikaw pa makakapag-presyo kung ilan yung gusto mo. Kung gusto naman po natin yung sa mga online na courses, meron po tayong sa social marketing, meron tayong email marketing, book writing, post realities, meron tayo po mga kapartner, may mga discount tayo dyan. Kung gagawa ka ng sarili mong libro, I mean 1 month, makakagawa na ka ng talang buhay mo, pwede mo ibenta yung libro mo,
may magkukot sa atin si Ma'am Shana Sino, si well-known na book writing ng Asia. Siya po si Nana Sino. So meron po tayong discount diyan kung gusto mo magawa ng sarili mong libro. At meron po tayong benefits number 30. Ito naman yung Everest, yung kung nung una ay hindi tayo nagkaroon ng wedding planner, dito po sa IMG meron tayong mag-a-assist para sa ating memorial planner. So dito kung halimbawa may mamatay sa ating pamilya, meron tayong kapartner na Everest, free po yung service nila. Ang babayaran natin yung libingan, yung ataol, at yung may namatayan iiyak na lang kasi may mag-aasikaso na. Meron din po tayong benefits number 31, yung asset preservation, yung mag-preserve ng pera mo. Halimbawa, yung kayamanan mo malakas ka pa, dapat ay naka isang kooperasyon o kaya meron ka ng will of testament na para pagdating ng panahon yung mga anak mo hindi nakikita-kita ay sa mga husgado para nag-aagawan ng kayamanan. Dahil katulad ni Henry C. Namatay si Henry C. ng gabi, kinabukasan ng umaga, yung kanilang ari-arian ay equally divided sa kanyang mga tagapagmana. So habang malakas pa, meron tayo nakapreserve ng ating asset para pagdating ng panahon, hindi man tayo tawadalahin kunin ni Lord, ay mayroong gagawa ng korporasyon at magdi-divide para sa ating mga tagapagmana. Meron tayo pong auto loan, yung benefits number 32 na kung gusto mo ng kotse, magkukuha ka ng quotation sa halimbawa sa Toyota, kukuha ka ng quotation. Yung quotation na yun, wag ka muna magbibigay ng down payment o reservation fee sa Toyota, kukunin mo yung quotation, i-send mo sa support ng IMG, kukuha ka ng quotation ng IMG ng mas mura. So wala ka nang dadaan ahente, ikaw nang ahente sa sarili mo, ikaw pa may discount, ikaw pa ang mayroong ang commission kasi hindi ka na dumaan sa ahente. Lahat ang usapan dito bagong kotse, hindi yung second hand. Benefits number 32, ito yung sinasabi ko nga kanya, kung kapartner ka ng IMG, mayroon kang sariling business, become a financial educator, mayroon kang sariling time, pwede kang mag-business online, pwede kang face-to-face, makakatulong ka pa sa mga pamilya, ma-achieve mo yung iyong income na gusto mo, at ma-limit mo yung utang. Benefits number 30 po, pwede kang makasama ka around the world ng free. Kung saan gusto, kung gusto mo sumama sa London sa next year, kung gusto mo ma-promote ng CEO ngayong October 31, so kasama na tayo at tayo ay makapag-London ng free. Kung benefits number 35 naman, mga world class recognition, yung mga PIN na MD at saka MD PIN, SMD PIN, mga watch, sa mga SMD may mga watch, at kung ang commission mo ay nasa milyon na, so meron ka ng ring. Yung ring niya may iba't iba ang value na ng ring na yan. Iba't iba, may 1 million, 2.5, 5 million, 7.5, 10 million, 20 million. Ganun, pag ganun na nakukuha mong commission, yan ang mga singsing na makukuha mo. At meron din tayong free car. Kung ikaw ay ginawa mo, sinabuhay mo, na marami mong na-share, marami mong namulat na pamilya sa financial education, magkakaroon ka ng kotse free na bigay ng IMG. So meron din po benefits number 36, bukod pa dun sa sarili mong policy, dahil naniwala ka, meron kang sarili mong healthcare, so pag napopromote ka pa dyan sa IMG, may iba pang mga perks na binibigay sa iyo, meron pang mga iba pang SMO coverage na binibigay sa iyo ng free. At yung benefits number 36, wala pa dito, hindi pa sinusulat, yun yung makakakuha ka ng partner dito sa IMG. Katulad ni Sir Mark Tolentino, member siya ng IMG, baka dito na makuha yung partner sa IMG. So ang IMG po ay parang all-in-one. Kung gusto mo ng healthcare, meron tayong kapartner. Ito po yung Kaiser International at saka yung may senior care, long-term at saka short-term may investment. Kung gusto naman po natin life insurance, ang kapartner po natin ay si Manila Bankers na mga health. Ito po di ba, ang may-ari ng Manila Bankers ay si Health Puyat, si Senador Health Puyat. Tapos yung Fidelity Life, yan po ang kapartner natin sa life insurance. Ang kapartner naman po natin sa mga investment, yung Soldivo, PhilEquity, Atram, PhilAsset, Management, PAMI, Sun Life Asset Management, MyTrade, True, Roundbear. Kung real estate naman po ang hanap natin, meron tayong kapartner, SMDC, Ayala Land, DMCI. Kung ang kapartner naman natin sa mga general insurance, dun sa mga non-life, may MAPREC, UBE, Charter Ping-An, UCP Vigen, Pioneer. At sa mga allied services, yung mga asset preservation, yung mga Everest, yung mga ozone. So yan po yung mga partner natin. Siguro naman, yung mga malaking kumpanyang yan, kung walang tiwala sa IMG, hindi siya makikipag-partner sa IMG. At ang IMG po siya hindi siya insurance company. Ang IMG hindi siya ang insurance agent. Ang IMG ay educator na nakipag-partner sa mga laking institusyon na tinuturo natin ang kahalagahan sa ating buhay.
So paano mag-invest sa yung future and get started yourself dito sa IMG? So, yun lang po yung Jose. Join. You join because you believe in the mission of IMG. You own and buy the product because we understand na kailangan natin yung product na yun. Healthcare, life insurance, mga investment natin. So, kailangan natin. Kaya kumukuha tayo. At dahil tayo naniwala at dahil tayo nag-avail ng product na yun, sinare natin sa ating mga kamag-anak, sa ating mga kaibigan. At habang tayo at sinishare natin dahil ini-spread natin yung mission ng IMG at nakakagising tayo sa ibang pamilya, ay nag-earn tayo. Dahil yung mga product na sinishare natin ay in return nagbibigay ng commission. Katulad ng mga doktor nilalapitan ng mga pharmaceutical company para i-reseta yung kanilang mga gamot. In return, yung mga pharmaceutical company nagbibigay ng commission dun sa mga doktor. Ganon dito. Hindi naman IMG ang nagbibigay ng commission. Ang nagbibigay ng commission yung mga company na mga tinuturo natin sa atin, nakahalagahan sa ating buhay kung ano mga kapartner ng IMG na yan. So dito kung may mga dito naman sa business part side, kung gusto nating kumita, yung kanina yung mga benefits na makukuha. Dito naman sa business side, kung gusto mong kumita, bukod pa dun sa mga benefits na nakukuha natin, may possible na income ka na makukuha. Sa may associate, meron kang 20% dun sa product na sinare mo. Dito sa pinakikita nating presentation, ito ang pinipikita natin ay yung Kaiser Healthcare. So sa healthcare, meron siyang minimum na policy na 30,000 per year. So, di ba mababa 30,000 per year lang. Nang may nag-offer sa akin isang malaking insurance, 98,000 yung pinababayad sa akin yearly. Insurance ko 1 million. Dito ang minimum na, meron tayong minimum na policy na 30,000. So, kung halimbawa may mayroon kang policy na 30,000 sa isa, meron kang commission na 6,000. Kung ikaw naman ay marketing director, ang commission mo ay 37%. So meron kasi isang policy na 11,000. Kung ikaw naman ay senior marketing director katulad ko, 47% na yung commission. So sa isang policy na i-share mo, kumuha sila, meron kang 14,100. So kung ginagawa mo lang, nag-share ka, yung share mo, nag-share din. So marami na kayong nagsama-sama sa mission, na nag-share, nakahalagahan ng mga product na inaano natin. So possible income mo sa isang buwan. So 189,600 per month. Kung masipag ka lang. Kasi lahat naman ng bagay ay pinaghihirapan. Hindi kayo nangangarap na gusto ko ng malaking sweldo pero nakahiga ka. Gusto ko mayaman pero nakahiga ka. Anong magyayari? Anong magagawa mo nun? So ano yung lahat ng bagay natin ay ating pinaghihirapan. Lahat yung ginagawa, kung ano yung ating mga mission, ginagawa natin ng action para bumalik sa atin. So yan yung mga possible. Merong mga separate tayo para ituro kung paano ito yung ating sa business side. So, if you're still the same 5 years ago, you have done nothing. So, wala kang ginagawa. Ano yung isipin mo? Alalahanin mo? Ano yung meron ka nung nakaraang taon? Na ganun ka pa rin ba ngayon? Na yung ginagawa mo, ganun pa rin? The kind of life that you live tomorrow is depend on the choices you make today. Ano ba yung paghahandang ginagawa mo? Ano yung preparasyon mo habang kumikita ka? Habang malakas ka pa? Ano yung paghahanda na ginagawa mo ngayon para pagdating ng panahon? If you continue to do the same, what you're doing now, you can see yourself in 5 to 10 years from now. Ano yung nakikita mo? Kung ang ginagawa mo at ganun-ganun parang ginagawa mo, hindi ka umalis dun sa comfort zone mo. Hindi ka umaalgwal kung ano yung ginagawa mo araw-araw, yun na lang ang ginagawa mo. In 5 to 10 years, ano na kaya ang nangyari sa iyo? If you keep doing the same thing over and over again, can you expect different result? Kung ano yung ginagawa mo ngayon, mag-i-expect ka kaya ng ibang resulta kung yun lang yung ginagawa mo? So, magplano kaibigan. Ano ba yung paghandang ginagawa mo ngayon? Ano yung ginagawa mo ngayon na gusto mong mangyari sa hinaharap mo? Ang success daw ay hindi mo mararating ang iyong patutunguhan kung hindi ka mahakbang. Kung wala kang balak, kung wala kang ginagawa. Ano ba yung ginagawa mo ngayon? Ikaw kaibigan, nag-umpisa ka na bang humakbang? Magandang hapon po at maraming salamat sa ating lahat. Maraming salamat po.